ang kanyang kaluwalhatian. Siyang magdulot sa amin ng malalim na pagpapasalamat at paglilingkod sa iyo. Gabayan mo kami sa umaga nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaaring buksan po muna natin yung ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 1. First Peter chapter 1 at ang ating pag-aaralan po ngayon ay verse 3 hanggang 9. Bilang panimula po ngayong November 10, pero sa taong 1775 ay ang kapanganakan or the birth of the US Marine Corps. At itong US Marine Corps ay alam natin, napakatinding unit ng military kung saan sila ay sobrang trained, equipped, pero ang makikita natin doon, they are bound by as family for one single purpose. They are trained, equipped, and at the same time bound as one family for one single purpose, and that is to protect the nation of the United States. Sa kanilang website, makikita mo ito. Ang sabi doon ay, our purpose is found in our collective fight, winning on behalf of our nation, its progress, and its ideals. Kung may idea po kayo, ano po ang motto ng US Marine Corps, ito ay yung kilala ng marami na Semper Fidelis or always faithful. Sila ay tapat hindi lamang sa kanilang tungkulin at yung kanilang katapatan sa tungkulin ay ekspresyon ng kanilang katapatan sa kanilang bansa at sa kanilang mga Thank you. Sige. Yung kanilang katapatan ay sa kanilang tungkulin ay ekspresyon ng kanilang katapatan at pag-ibig hindi lamang sa kanilang bansa kundi sa bawat individual ng kanilang bansa. At kung may kita natin, sige. Pasensya na po. Okay na. Ay, ito pala. Yung pala. Ayan, sige po. So kung makikita natin itong Semper Fidelis o always faithful na motto ng US Marine Corps, ito ay may mas mabigat at higit na katotohanan sa isang tunay na iglesia. We are trained, equipped ng salita ng Panginoon and bound as one family for one single purpose. And that is the glory of Christ and the purity of His body. Ito ay hendayadis na expression, hindi ito may paghihiwalay kung ba't sinabi natin na single purpose. It is the glory of Christ and the purity of the church or His body. And ito si Pedro ay in-exhort itong mga elect exiles na ito, kagaya ng pag-aralan natin sa unang part ng sermon na ito, sila ay mga mananampalataya treated as exile, though hindi literal na exile, kundi yung kanilang uri ng pamumuhay ay kakaiba sa mga taong kanilang nakakasalunguha, sa mga unbeliever. So in-exhort sila ni Peter to remain faithful according to their newfound family in Christ. So parang yung sa US Marine Corps, to remain faithful always, hindi lamang sa kanilang tungkulin, kundi sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Now, bilang sandaling review lang po, pinag-aralan natin nung una yung peculiar peace for God's people. Na yung kapayapaan na yon, sa verse 1 to 2, hindi mula sa mundo.
At gumamit si Peter ng mga konsepto galing sa lumang tipan, ngunit ipinaliwanag niya iyon sa lente ng katubusan ni Kristo. Halimbawa, yung exiles, sanctification, sprinkling of blood. Ginamit niya itong mga Old Testament concept na ito para ipaliwanag sa lente ng redemption ni Christ. Na ang mga mananampalataya sa bagong tipan ay ngayon ay composed na ng Jews and Gentiles. At ito yung tunay na bayan ng Diyos, living as exile. Pinakita din doon ni Peter na yung kanilang pakikibahagi ay sa pamamagitan ng soberanong pag-ibig ng Diyos. Di ba, pinag-aralan natin doon sa verse 2 yung activity ng triune God at yun yung ground kung bakit sila ay nakapaloob sa isang bagong komunidad. Ang pagtatakda ng Ama, paglilinis ng banal na Espiritu, katubusan sa dugo ni Kristo. Yan nga ay ating pinag-aralan sa verse 2. At salungat ito doon sa pangunawa ng Judaismo na kailangan ng pagtutuli upang ikaw ay maging parte ng tipang bayan ng Diyos sa bagong tipan at ini-insist nila ito bilang pundasyon ng kanilang katuwiran. Now, binati sila ni Pedro at ginamit yung mga katotohanan ng pagtatakda ng Diyos bilang pagtitiyak sa kanila. At ang katiyakang ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa kanila bilang mga hinirang. So yun yung first part, no? Yung katiyakan ng Diyos sa kanila bilang nakaugat sa paghihirang ng Diyos sa kanila. Ngayon naman po ay may isa pang comforting na katotohanan na pagtitibayin sa kanila ni Pedro. At ito ay ang kanilang muling kapanganakan na nagdudulot ng banal na pamumuhay at banal na kagalakan sa Diyos. So hindi lamang peculiar peace sa bayan ng Diyos, kundi meron ding peculiar joy sa bayan ng Diyos. Hindi lamang kapayapaan, kundi kagalakan. At pinapakita dito ni Pedro na yung kagalakang ito ay merong malaking pagkakaiba. Kung bakit may kakayanan sila na magkaroon ng joy despite ng kanilang struggle at suffering sa bawat pag-uusig, ay dahil merong panagot ang Diyos sa kanilang mga suffering. Merong panagot lagi ang Panginoon sa kanyang mga naghihirap o mga nakikibakang mananampalataya. Kahit malaking kaalwan po ito sa atin, mga kapatid, sa umagang ito, dahil hanggang ngayon, hindi tayo excuse sa suffering. At itong mga pangako na babanggitin ni Peter ay hindi ito magdulot sa atin, kagaya sinabi natin nakaraan, na tila hihintayin lang natin mag-ring yung bell at tapos na yung laban at parang comfort na sa atin yun, matapos lang. Hindi. Pinapakita natin dito, simula nakaraan, na yung buhay o pananampalatayang Kristiyano ay may patuloy na pakikibaka sa kasalanan, sa bawat maling prinsipalya o kaisipan sa mundong ito. Sa 1 Peter chapter 1, 3-9, maaari niyo po akong sundan. Sabi dito, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time." May dalawa tayong makikita dito na sa verse 10 na ito. May kita natin yung kapanganakang may kakaibang likas at yung kapanganakang may kakaibang pamumuhay. At hindi po nagbabago yung katotohanan ito. Kung ikaw ay ipinanganak magmuli sa Espiritu at katotohanan, ang katotohanan ito ay hindi nagbabago. Yung panahon at kultura natin ay nagbabago. Yung ating pakiramdam, sitwasyon, nagbabago. Yung ating paglilingkod at pag-ibig sa Diyos at sa ating mga kapatid ay nagbabago. Pero ang katotohanan ng muling kapanganakan at ang mga pangako at biyayang kalakip nito, ito po ay hindi nagbabago at nagmamaliw. Kaya importante po ito sa bawat bahagi ng ating pamumuhay Kristiyano.
Kung tayo po ay nakaranas ng muling kapanganakan o new birth, at ito ay ipinakita ninyo sa inyong mga patotoo, may malaking importansya ito sa ating Kristiyanong pamumuhay. This new birth is the entrance to the newness of life. And this newness is primarily concerned kay Kristo bilang ulo ng bagong nilikha at sa iglesia ng kanyang katawan. Alam niyo po na ang katotohanan ito na tayo ay ipinanganak na magmuli sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay isang katotohanan upang yung dalawang pamumuhay na yon ay maitatag sa anumang sirkumstansya. Yung pamumuhay natin as individual and as a church ay hindi maipaghiwalay o lalo pang mapatatag sa anumang sirkumstansya. Whether ito ay suffering, abundance, struggle and victory, sa sanctification, yung katotohanan na tayo ay ipinanganak magmuli ang nagpapatatag sa mga sirkumstansyang ito. If taken for granted, mga kapatid, ito ay maaaring magdulot sa isang individualistic o isang factional na approach sa ating buhay Kristiyano, individually at sa church level. No? Being born again as individual cliche, yan na yung ginagawa ng marami ngayon sa pamamagitan ng mga mabilisang pagtanggap. Doon na nila sinusukat na sila ay na-born again. Parang individual cliche na lamang. Tinitingnan na yung worship ay isang platform para sa mga personal na agenda. At hindi ito yung ibig sabihin ni Pedro. Ito ay walang comfort na katotohanan kung ito'y babanggitin niya sa mga elect exiles na ito. Now, suriin po natin yung mga salitang ginamit dito ni Pablo. Sa verse 3, makikita niyo po, sabi niya dito, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. At gusto ko po muna palang banggitin sa inyo ang ating mensahe. Nandiyan po yan sa inyong mga handout. Kalagay diyan, kapag ang isang tao ay ipinanganak na magmuli, ang oryentasyon ng kanyang buhay ay ang ebanghelyo. At ang kanyang unang palagay, o yung kanyang presupposition, yung kanyang unang palagay ay ang katatagan ng kanyang bagong pamilya. Sa mga nakaranas ng new birth o ng muling kapanganakan, ang oryentasyon na po ng inyong buhay ay ang ebanghelyo. Hindi na natin pagmamay-ari ang ating mga sarili. At the more na na-establish sa ating isip na hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili, tayo pagmamay-ari ni Kristo at kabilang sa kanyang katawan, ito'y matindi at ito'y epektibong lunas laban sa ating mga nananalaytay na kasalanan at sa ating pakikibaka sa mundong ito. Whether ito ay sa abundance, sa temptation ng materialism, or sa temptation ng despair in the midst of suffering. Kaya suriin natin yung mga salita. Sabi ni Pedro, verse 3, purihin ng Diyos. Ano yung laman ng pagpupuri ni Pedro dito para sa mga mananampalatayang ito? Ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Kinahabagan ka ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay kinahabagan ng Diyos. Ang muling kapanganakan, dapat nating makita na ito ay paunang pagkilos ng Diyos. Walang tao, walang sino man sa atin ang may kakayanang mag-cause ng new birth na ito. Kung maalala niyo sa John 3, anong sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang pag-uusap ni Nicodemus, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So ito ay divine initiative. Kung paano yung paghihirang, doon pinag-aralan natin sa verse 1 and 2, yung pagtatakda ng Diyos ay sa Panginoon, sa Diyos lamang, sa banal na Trinidad, ganun din ang ating muling kapanganakan. The ground of our Christian life is not human will or through the works of the law. The ground of our Christian life is the abundant mercy o yung dakilang habag ng Diyos sa atin. At alam niyo po ba na itong abundant mercy na ito is parallel sa Hebrew word
na hesed. At yung hesed na ito ay sa Exodus 20 verse 6. At ang sabi doon, showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. Yung abundant mercy is synonymous and parallel sa steadfast love ng Diyos. At alam niyo kung ano yung interesting dito, yung Exodus 20 na yon, kung saan included yung word na hesed at Deuteronomy 5:10, the same language, ay pagpapakilala kay Yahweh bilang covenantal Lord, bilang Diyos ng tipan. So ibig sabihin, nung ginamit ito ni Peter in relation to our new birth, ito ay isang covenantal language. Ibig sabihin ni Peter, yung new birth ay merong sense ng divine and covenantal parentage ang Diyos bilang ating Ama, and it implies divine and covenantal family. And ito yung newness ng life na nilalakaran ng mga mananampalataya na kausap ni Pedro. Again, kapag napapaalalahanan po tayo na tayo'y kinahabagan lamang ng Diyos, inuudyukan ka nitong pahalagahan at panatilihing dalisay yung muling kapanganakan o yung bagong buhay na meron ka at ang bagong pamilya kay Kristo. Nawa, ito'y suriin, pagsusuri sa ating mga sarili. Tayo bilang mga muling ipinanganak sa Espiritu at sa katotohanan, sa abundant mercy ng Diyos, mayroon ba tayong mabigat na pagpapahalaga sa bagong buhay na yon kasama ang bagong pamilya kay Kristo? At pansinin mo, every time na tayo'y nanlalamig sa Panginoon, kapag tayo'y nawawalan o nanlalamig ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid, tayo ay nawawalan o nakakalimutan natin yung katotohanan ito, na tayo ipinanganak na magmuli at kinahabagan ng Diyos at Kanyang isinama sa Kanyang pamilya. Sa verse 3 again, sabi dito, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. So binanggit niya sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Verse 3, sabi niya ulit, B, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tayo ay muling ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. So sinakita dito the basis and assurance of our Christian hope, hindi lamang yung foreordained love ng triune God, pero dito, it is the resurrection of Jesus Christ from the dead. And sabi ni Pablo, in the same vein, sabi ni Paul sa Romans 6, na yung dating buhay bilang alipin ng kasalanan, nasa ilalim ng sumpa, kautusan at kahatulan, walang pag-asa at labas sa pamayanan ng Diyos, sinabi niya rin sa Efeso. Ngayon, ang sabi dito ni Pedro, ngunit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay kasama niyang nabuhay muli sa mundo ng mga patay. Kung paano yung pagkabuhay magmuli ng Panginoong Jesucristo, tayo na nakapag-isa sa Kanya ay kasama niya doon sa bagong buhay na yon, sa muling pagkabuhay. Now, mayroon lamang po akong dalawang punto na gustong banggitin o pag-aralan natin patungkol sa muling kapanganakan na ito. Ang una po ay ang kapanganakang muli ay may kalakip na pangako. Ito ay may mga pangako na kasama. Sabi dito, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you, by God's power being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Nakita niyo yung shift dito ni Peter. Yung pinag-aralan natin dun sa verse 1 and 2, di ba yung ating naging tema dun is yung covenantal community na nilikha ng triune God. Ngayon nag-shift na siya dito pagdating sa mga covenantal benefits. At marami po ito na madadaanan natin sa series na ito. Pero dito sa verse 3 to 5, kasama sa ating buhay na pag-asa ay ang manang hindi nasisira.
binanggit ni Pablo ni Pedro sa verse 4, merong manang hindi nasisira. They are treated as exiles, meaning no hope of inheritance. Sa kanilang time po, yung wealth and inheritance ay nasusukat sa mga lupang pag-aari. At many of them as members of Gentile families, Jewish families, most likely na forfeit yung kanilang inheritance. Nung sila ay naging mananampalataya ni Kristo Jesus. They forfeited itong mga earthly inheritance na ito because of their new faith, new birth, and new family in Christ. Na-denied sila ng mga oportunidad na iyon. However, si Peter ay nag-introduce ng bagong inheritance. Ang sinasabi niya dito, itong inheritance na ito, compare doon dapat sa mga mamanahin niyo sa inyong pamilya, pero dahil tinanggal na sa inyo yun, ito yung mas higit. Ito yung pagtuunan ninyo ng pansin. Itong future inheritance na ito. It is guarded and reserved for them. Sa mga susunod po natin na pag-aaral, mas malilinaw na itong future na inheritance na ito ay yung triple C. It is the new creation, church, consummated, and Christ in beatific vision. The future, this is our future inheritance, the perfect communion of the saints in the new heavens and new earth in the presence of Christ. And itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay hindi nasisira. Tingnan natin yung mga keywords na binanggit ni Pedro sa verse 4. Gumamit siya ng tinatawag na alpha privative. Yung merong sa original language may mga letter A yan sa unahan. Halimbawa, atheist, without God, o yung amillennial, walang literal na millennium, without. So, gumamit si Pedro dito ng negation or absence. Yung hindi nasisira is aptarton. Ibig sabihin nito, hindi maaaring mabulok, hindi tulad ng mga material na pag-aari o pwedeng manahin nila. Itong mamanahin nila ngayon ay walang hanggan. Hindi rin ito nadudungisan o amianton. Ibig sabihin, hindi ito maaaring maapektuhan ng dumi. Pinapakita nito yung kadalisayan at lakas laban sa pagkasira o kasalanan. Ito rin ay hindi kumukupas o amaranton. Ibig sabihin, hindi ito nawawalan ng halaga o kagandahan sa paglipas ng panahon. Di ba yung mga earthly treasure, yan ay lumilipas, kumukupas. Sabi ni Kristo, dinidestroy ito ng mga anay. Pero ito ay hindi. Binibigyan din ni Pedro na ang pamana sa mga mananampalataya ay nananatili habang buhay at sariwa, tulad ng unang pagtanggap. So, nung ikaw ay pinanganak muli, nung tanggapin mo ang mga bagay na ito ay hindi nagbabago. Ito ay araw-araw na sariwa. Kung bakit sinabi sa Old Testament na ang mercy ng Diyos ay new every morning, ito ay sariwa lagi dahil ito ay in light doon sa natapos na gawa ni Kristo na hindi nagbabago at sa future inheritance na hindi nagbabago. So, ano yung gusto kong may pakita sa atin, mga kapatid? Ang mana sa bagong tipan ay higit na mas dakila kaysa sa lahat ng panlupang kayamanan, sapagkat ito ay nagmumula sa Trinidad na Diyos na hindi nagsisinungaling, hindi nagwawakas, at hindi nagbabago. Lahat ng yun ay opposite na kung sino yung banal na Trinidad na nangako sa atin. Parte tayo ng mga bagay na ito, nasisira tayo, nadudungisan, kumukupas, pero yung Diyos na nangako sa kanila at lahat ng mga inheritance na yun ay identified doon sa karakter ng Diyos na hindi nagbabago. Bilang clarification po muna, hindi natin sinasabi na masama ang material na bagay. Ngunit, bilang mga ipinanganak na magmuli kay Kristo Jesus, merong prioridad sa mga bagay na may eternal na halaga. So, hindi masama na enjoyin yan, hindi masama na tayo'y gumamit o enjoyin yung mga advancement ng technology, material things, o anything. Ngunit sinasabi natin dito na merong prioridad
sa mga bagay na may eternal na halaga. Dahil maging yun ay kagamit-gamit para sa ikatatatag ng ating pananampalataya at ng ating mga kapatid. Ako'y nangungusap sa aking mga kapatid sa bawat mananampalataya na yung manang ito ay merong foretaste sa ating pangkasalukuyang sitwasyon. At kagaya ng binanggit ko kanina, ito ay ang church o ang isang komunidad o tipang bayan ng Diyos na ating kinaaniban. Ito ay may pangkasalukuyang foretaste sa ating iglesia at alam niyo maging sa ating komunidad na yung mga hindi nasisirang inheritance na yon, merong expression ngayon. Ako po ay hindi annihilationist na sisirain lahat totally ng Diyos ang mundong ito. And I believe that there are trees planted, structures built for the glory of Christ na magre-remain even sa kanyang new heavens and new earth. Kasama doon yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya't ang tanong ay, pinahalagahan mo ba ang mga manang ito? Kung oo, nawa tayo'y maging aktibo sa gawain ng bagong nilikha. At sa isang hindi naman po mananampalataya, anumang pinaglalagakan ng iyong pag-aasa, yan ay tiyak na kabilang doon sa tatlong negative na ating binanggit. At ang lahat ng pinaglalagakan ng iyong pag-asa ay nakatakdang masira sapagkat ito ang likas ng mga bagay na iyan. Halimbawa po, in the same situation, kagaya nitong mga kausap ni Pedro, 1,000 years ago sa time ni Moses, binasa natin, basahin natin sa Hebrews 11:24. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. Now, mayroon siyang inheritance, yung buong Egypt. Pero pinili pa ang mapasama. Pinili niyang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, choosing to be mistreated with the people of God, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. So meron na silang concept ng future inheritance. At kung yun ay nasa ilalim ng tipo at anino, then how much more yung revelation nito sa bagong tipan? Tayo ay nasa higit na tipan kay Kristo Jesus at malinaw na nakikita natin kung ano yung mga yaman na ito. Kung si Moses na nasa ilalim ng tipo at anino ay nagawang talikuran ang mga pansamantalang kasiyahan ng kasalanan at pinili yung kaapihan o yung suffering kasama yung people of God, ay mas higit na encouragement at challenge ito sa mga New Testament believers, lalo dito sa mga exiles na kausap ni Pedro. Nawa, mga kapatid, bilang hamon sa unang punto na ito ay ating lasapin ang mga hindi nagbabagong tamis at spiritual na sustansya ng mga pangako ng Diyos sa bagong tipan, kasama ang iyong tipang iglesia. Hindi po ito may paghihiwalay kung ba't sinabi ko sa inyo kanina na yung new birth na yon ay twofold. Ito ay kapanganakan sa Panginoong Hesukristo at ang pagiging kabahagi ng kanyang katawan. Sa anumang sitwasyon natin, sa household, sa inyong mga workplace, even sa ating society, bit-bitin natin bilang magkakapatid ng RBCM, Reformed Baptist Church of Malabon, ang mga pangakong ito. Dahil ito yung panagot ng Diyos sa mga mapang-akit na alindog ng mundo at kasalanan. Very tempting po. Kung nasa inyong mga workplace kayo, school, vocation, o business and work, very tempting. Pwedeng ito ay sa suffering o sa abundance. Pero itong katotohanan na tayo ipinanganak magmuli sa Panginoong Hesukristo at kasamang ating mga kapatid ang magtatatag ng ating pananampalataya at kagalakan. At dito tayo papasok sa ikalawang punto. Hindi lamang yung kapanganakang muli ay may kalakip na pangako,
kundi sa verse 6 to 9, ang kapanganakang muli ay may kalakip na kagalakan na siyang inuudyukan ng pag-ibig kay Kristo. Sabi po sa verse 6 to 9, tingnan niyo itong another covenantal blessing. Sabi niya, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Verse 8, tingnan niyo po, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. So yung kapanganakang muli ay may kalakip na kagalakan na siyang inuudyukan ng pag-ibig kay Kristo. While merong ultimate rejoicing doon sa last day, doon sa eschaton, merong ultimate joy, reserved for us, reserved for them, nag-shift ngayon si Pedro sa pangkasalukuyan. Ang kanyang focus ngayon ay yung present joy. Sa verse 6, 8, at yung love nila sa Panginoong Hesukristo sa verse 8. Now, hindi po natin minimize yung suffering. Na kumbaga, kagaya ng sinabi natin kanina, just for the sake na mag-ring lang yung bell, dumating si Kristo, wala, tanggapin lang natin. Nagsasuffer tayo, yun yung sabi ng Biblia. Hindi po ganun. Merong present na expression yung victory na yon. Yung consummation na yun, merong present na expression sa ating pangkasalukuyan. At ito yung merong kinalaman sa ating kagalakan at pag-ibig kay Kristo. In fact, some of them, severe yung kanilang trials, ay tempted to abandon yung kanilang pananampalataya. But what is unique sa joy na ito, kung bakit peculiar itong joy na ito, what is unique is that it is grounded doon sa first point. Ito ay divine because it is covenanted and mediated. Ito ay pasok doon sa pakikipagtipan ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kung bakit meron kang kagalakan, sabi sa awit na hindi masayod, meron kang kagalakan na hindi kayang i-express ng unbeliever sa suffering at even sa abundance, dahil yung joy na meron ka at yung love mo sa Panginoong Hesukristo ay covenantal at mediated. At kung ito'y pasok sa isang covenant, sinabi natin kanina, yung Diyos yung nag-initiate nito. Siya yung gumawa at nagdulot nito. Ang Diyos ay kumikilos upang ito'y maging para sa kanilang advantage. Yung kanilang suffering ay kinakasangkapan ng Diyos upang dalhin sila sa pinal na kaligtasan. God always meant it for good. Tingnan natin yung ilang keywords dito, paano sila hinihimok ni Pedro sa katapatan at pagtsatsaga, at paano ito naging kagalakan sa kanila. Sabi dito ni Peter, it is only for a little while. Brief moment. Gaya ng death, this suffering as a result of sin will be swallowed up at the beatific vision of Christ. Kung paano yung kamatayan ay ginapi ng Panginoong Hesukristo at hindi yun pang habang buhay sa atin, ganun din yung ating suffering. Ito ay lalamunin ng kaluwalhatian ni Kristo sa kanyang muling pagparito. This future glory, this eschaton, is our ultimate inheritance. And this outweighs all kinds of suffering and trials sa ating present na kondisyon. Sabi ni Christ, what profits them? Kumbaga parang ine-echo ni Peter yung sinabi ni Christ sa mga ito, sa kanila, what profits them if they gain the whole world yet forfeit their souls? Pero sabi ni Peter sa verse 9, suffer for a little while and gain the final salvation of your souls. Now second, sabi dito ni Peter, it proves the genuineness of your faith.
Now, genuine faith, kung bakit sabi dito ni Peter, it is more precious than gold because it is rooted sa kanilang pag-ibig kay Kristo. Diba yung mga love sa mga things na hindi nasisira, doon sa first point natin, yun ay nagmamaliw, yun ay nasisira, nabubulok. Pero ang sabi dito ni Peter, it is more precious than gold. Yung gold, kasama yan sa mga nasisira. Sabi dito ni Peter, sa verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Christ. It is more precious. Naalala ko po sa Old Testament, sa ating pag-aaral, sa every Tuesday, ang tagal na natin doon sa, yung sa tent. Diba? May part doon na nakita natin, yung doon sa most holy place, yun ay covered ng gold. Dinescribe yun sa Hebrews. Tumingin pa lahat doon, they were all covered by gold. Pero kung titingnan nyo, doon sa Ark of Covenant, covered din ng gold yun. Yung dalawang cherubim doon ay saan nakatuon? Yung dalawang cherubim na yun ay nakatuon doon sa sprinkled blood na winiwisik ng high priest. And that sprinkled blood is more precious than all the furnitures covered with gold doon sa most holy place na yan. And such is the reward of the Christian faith. Yung ating redemption sa Panginoong Jesucristo, yung ating pakikipag-isa sa Kanya, na nag-cause sa atin ng pag-ibig din sa Kanya, ang sinasabi dito ni Peter, yun ay precious o mas higit kaysa sa mga material na bagay. Kaya tingnan niyo po yung sabi niya sa verse 8, though you have not seen Him, hindi niyo pa siya nakikita, you love Him, you believe in Him, and rejoice with joy inexpressible, filled with the glory of Christ. So, do we love Christ? Do we believe in Him? Do we rejoice in Him? Pero ito yung tanong, paano natin siya mamahalin? Paano natin siya minamahalan? Paano tayo magiging magalak sa Kanya? Samantalang, ang sabi dito ni Pedro, hindi nga natin siya nakikita. And even physically, hindi natin siya kasama. Well, brothers, our love for Him is reflected in our love for the church. Kalala niyo po, sabi ni Christ kay Peter, yung 3 questions sa kanya after nung kita sila ng resurrected Savior. 3 beses siyang tinanong ni Christ, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, alam niyo, Panginoon, na kayo'y mahal ko. Pero sa dulo ng 3 question na yon, 3 beses din inulit ni Christ, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Although gustong i-emphasize ni Kristo doon yung role ni Peter as the pastor ng New Testament Church at mayroong implikasyon nito sa mga tagapanguna, sa mga pastor, pero hindi ba dapat ma-identify natin yung ating mga sarili bilang Kristiyano, bilang mga ipinanganak na magmuli, na dapat may ganun tayong kaisipan sa ating mga kapatid. To feed, tend, itong ating mga kapatid, gamit yung mga spiritual gifts and graces na ibinigay ng Panginoon. So do we really love Christ? Do we really believe and rejoice in His glory? Ito yung platform, ito yung kasangkapan, yung tipanang komunidad na ginamit ng Panginoon upang yung pag-ibig ng Diyos at yung ating pag-ibig sa Kanya ay magkaroon ng tangible na expression sa ating mga kapatid. Now, lastly, this is important. Bago tayo mahulog sa isang fideistic na view na it is our love for Christ, let us remember, Christ's love must come first. Yung vastness o yung ocean ng abundant love and mercy ng Diyos ay dapat munang humupa sa ating mga rebelding puso bago natin siyang
mapaglingkuran, maging ating mga kapatid. And the more we understand the greatness of Christ's love for us, the more it moves our hearts to love Him. Kapag naunawaan natin kung paano tayo inibig ng Diyos, kung ano yung nakapaloob dito sa ating bagong kapanganakan, kung bakit yun ay naganap, nauunawaan natin yung sakripisyo na ibinulot ng Panginoong, na ginanap ng Panginoong Hesukristo, so the more it moves our hearts to love Him. Naalala ko, sabi ni Pastor Eli sa 1 Corinthians 13, love is the origin of this age and the foretaste of the age to come. It is biblical, covenantal, and mediated love na nararanasan ng New Covenant community. Now let me close po dito sa Genesis 43. A very precious sa akin itong Genesis 43 na ito. Sa table ni Joseph. Nalala niyo yung mga kapatid niya nagpuntahan na sa Egypt. Tapos, pinipigilan niya na i-reveal yung kanyang sarili. Sabi doon, his compassion grew warm for his brother, and he sought a place to weep. He entered his chamber and wept there. Then he washed his face and came out. And controlling himself, he said, serve the food. In Genesis 45, Joseph said to his brothers, I am Joseph. But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. But he said, come near to me, please. I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. So Joseph revealed himself first. Joseph served them. And Joseph redeemed and preserved their life. This happens every Lord's Day. At the Lord's table. Not Joseph's, but Christ's table. For Christ is the greater Joseph. He has perfect compassion for us as our great high priest. He wept in the garden of Gethsemane and prayed for all who will believe in Him. He is now seated at the throne of grace, and every liturgy of the table, He says, serve the food. And He says to us, I am Jesus, and I am alive and reigning. And yet many times, because of our sins, we cannot answer Him. For we are ashamed in His presence. And so Jesus says to His brothers, come near to me, please. I am Jesus, whom you sold into the hands of wicked men. And now do not be distressed or angry with yourselves, for God sent me before you to redeem you from your wickedness and trespasses, and to preserve for you a remnant on earth. Ito yung ground kung bakit merong pag-ibig ang bawat mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At very comforting ito sa mga exiles na ito. Though hindi pa nila nakikita ang Panginoong Hesukristo, pero yung expression na ito ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa kanila, kasama yung kanilang mga kapatid, ay nagpapatatag at nagbibigay kagalakan sa kanilang sirkumstansya. That's the greatness of Christ's love for us that compels us to love Him. We love Him because He first loved us. Kung papansinin niyo mga kapatid, the greater our love for a person, the greater our joy in their presence. Pag mahal na mahal mo isang tao, ito yung misis mo, bawat oras, na-enjoy mo yung presence niya. The more you love Christ, mga kapatid, yung sinasabi dito ni Peter, though you do not see Him now, you believe in Him, yet you rejoice with that is inexpressible and filled with glory. The greater our love for Christ, the greater our joy in Him. At hindi mo to may hiwalay sa iyong joy, sa iyong mga kapatid. Hindi mo naman makikita physically si Christ. Pero yung mga kapatid mo, sa inyong journey sa sanctification, nalala ko yung very fitting, yung ending ni Brother Eze sa book study ng sanctification, rightly, na yung
yung magbi-bleed yung sanctification sa pag-ibig sa iglesia as corporate adopted children of God. At ito yung dahilan kung bakit sa kabila ng suffering itong mga kausap ni Pedro ay magalak na Kristiyano, hindi mga talunan, hindi mga magalak na nakikibaka dahil si Kristo ay nagahari. Sila ay pumasok sa newness of life, sa New Covenant community na nakatindig sa hindi nasisirang kaligtasan at kagalakan kay Kristo. So as a challenge po, maaaring basahin niyan dyan, meditate not only sa eternal blessings and inheritance na ipinangako ng Panginoon, kundi sa pinakapagpapala ng lahat ng Kristiyano. At ano ito? Ikaw ay inibig ng nag-iisang Kristong Hari at mananakop. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral ngayon sapagkat sa ilang bahagi ng sulat na ito ay nakita namin ang dakilang yaman na meron ang bawat isa. At kaisa kami ng mga unang mananampalataya na ito na merong sense na kami ay exile sa mundong ito, in a sense ng aming pamumuhay ay hindi tulad ng kanilang pamumuhay. At maraming bagay na mapo-forfeit sa amin, maraming bagay na mawawala sa amin because of our identity in Christ and together with our brothers and sisters sa iglesyang ito. Ngunit salamat, Panginoon, dahil ang kapanganakang muli ay merong trajectory kung saan ito ay naglalaman ng mga bagay na hindi na kayang i-deny at kunin, nakawin sa amin ng mundong ito. Salamat, Panginoon, dahil bagamat hindi pa namin nakikita ang mga bagay na yon, ang future inheritance, bagamat hindi pa namin nabibehold ang beatific vision ng inyong bugtong na anak. Ito ay merong foretaste sa aming pagsasama-sama bilang tipang iglesia. Ito ay merong foretaste sa loob ng church na ito. Si Kristo ay nakikita namin sa maturity ng sanctification ng aming mga kapatid. At ang mga inheritance na yun ay aming nalalasahan sa bawat fellowship, sa bawat pag-aawitan, sa bawat labor, sa bawat ministry at exercise ng aming grace and gifts sa aming mga kapatid. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na tingnan ng aming estado, ng aming katatayuan in light ng katubusan ni Kristo, in light ng aming pakikipag-isa sa Kanya, in light ng pag-ibig ni Kristo sa Kanyang iglesia at ang pagpapasakop nito sa Kanyang ulo. Kami, Panginoon, ay hindi na pagmamayari ang aming mga sarili. Kami ay binili na ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At alam namin na ito ay sapat at higit na katagumpayan upang dalhin kami sa pinal na estado kasama ang banal na Trinidad. Salamat, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa tapat pa na pag-observe ng araw na ito upang kami ay sama-samang lumago sa lahat ng pag-ibig na ipinaranas niyo sa amin. In Jesus' name, Amen.